Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah al-Qiyamatul Kubra. Nilaktawan na natin yung dulo ng al-Qiyamatul Sugra. Kasi natalakay naman na natin lahat yun. Mula kay Mahdi hanggang kay Dajjal, kay Isa alayhis salam, Ya'juj wa Ma'juj, pagsikat ng araw sa kanluran at iba pa. So nilaktawan na natin lahat yun. So ngayon nandito na tayo sa mismong araw ng paghuhukom. At pagkatapos nito, matatalakay naman yung pagpasok na nga ng tao sa paraiso at impyerno. So inshallah, itutuloy-tuloy na natin itong matalakay. Inisip ko nga patapos na kasi natin yung yung Imanu bir Rusul. Pwede siguro pagkatapos ng Imanu bir Rusul, isingit na natin yung paraiso at impyerno para hindi na masyadong matagal. Kasi yung tatapusin muna natin tong libro bago tayo magparaiso at impyerno. 3 taon ulit ito. Ba? May asawa na kayo, graduate na kayo college. Ito pa rin tatalakay natin. Pagkatapos yun na siguro ipapalit natin inshallah. Kasi maganda rin yung mga sahaba, yung una nila talagang natutunan tungkol sa Islam, syempre bukod sa kaisahan ni Allah, tungkol sa paraiso at impyerno. Kaya tumatag yung pananampalataya nila. Hindi katulad ngayon, yung mga bagong syahada, Mateo, Lucas, yung pinapakabisado sa kanila, magpasyahada. Dapat gagayahin natin yung halimbawa nila, inshallah. Kooperatiba, yun ang ilaalala ng mga Muslim ngayon, mga ganong bagay. Hindi, gagayahin natin mga sahaba, inshallah. So ngayon yung mga pangalan ng araw ng paghuhukom. At ang bawat pangalan na meron ng araw ng paghuhukom ay tumutukoy sa mga mangyayari dito. Ilan lahat yun? 22? Sigurado ka? 22 nga. So yung mga nababanggit, nasa 50 daw. Pero yung mga napagtibay, yung may malilinaw na batayan, nasa 22, alhamdulillah. So yun ay nasa kagandahang loob ni Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah na nag-research talaga siya tungkol sa bagay na ito. Unang pangalan at maaring pinaka-popular na pangalan ng araw ng paghuhukom, Yawmul Qiyamah. Yawmul Qiyamah. Qiyamah sa kahulugan ng pagtayo. Pagtayo. Kasi mga tao sa Yawmul Qiyamah, bubuhayin silang muli at sila ay tatayo. Tatayo sa harapan ni Allah. Warada hadal ismu fi sab'ina ayatin min ayatil kitab. So ang salita daw na al-qiyamah ay nababanggit ng 70 na ulit sa iba't ibang mga aya sa Quran. O yung Yawmul Qiyamah, 70 times na nababanggit sa Quran. Halimbawa dito, yung doon sa Suratul Nisa, verse 87, sinabi ni Allah, Allahu la ilaha illahu, si Allah, walang Diyos na marapat sambahin liban sa Kanya, layajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi. Tiyak na titipunin niya kayo sa araw ng pagkabuhay muli o araw ng pagbangon. At ito ay araw na walang pagdududa. So yung Yawmul Qiyamah dito, ito na yun, yung araw ng paghuhukom mismo ang tinutukoy. At gayon din nababanggit doon sa Suratul Isra, verse 97, chapter 17, verse 97, وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أُمْيًا وَبُكْمًا وَسُمَّةً. At titipunin namin sila, yung mga hindi mananampalataya sa araw ng paghuhukom o sa araw ng pagkabuhay muli, yung Yawmul Qiyamah yung tinutukoy dito. Ang banggitin na lang natin yung kahulugan ng Qiyamah sa araw ng pagkabuhay muli o araw ng pagtayo. Pubuhayin niya sila sa araw ng pagtayo na ang kanilang, bubuhayin silang muli sa kanilang mga mukha. Bisip nakasubsob ang kanilang mga mukha sa lupa dahil sa kahihiyan at sila ay mga bulag, mga pipi at bingi. Sila'y bubuhayin na bulag, pipi
at bingi, waliyadu billah. At syempre, doon din sa, alamang sura ito, chapter 42, Surah Ash-Shura, verse 45, Innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Tunay na mga talunan ay yung mga nilugi nila ang kanilang mga sarili at nilugi nila ang kanilang mga pamilya. Nilugi nila kasi pinabayaan nila yung sarili nila na maligaw at mapunta sa impyerno at ganyan din yung pamilya nila, pinahamak nila. Pinahamak nila ang kanilang pamilya na sila ay maliligaw. At yun nga, wal qiyamatu fil lugati masdarun kama yakumo. At ang pinanggalingan ng salitang al-qiyama sa yawmul qiyama ay yung kama yakumo. Kama, tumayo siya. Yakumo, tumatayo siya. Wadakalaha at ta'nif lil mabalagati ala adatil Arab. At ang ta'nif dito, kung bakit qiyama, pwede namang qiyam, di ba? Yawmul qiyam. Ginawa siyang qiyama na merong ta'nif, ta'ut ta'nif, yung ta'ul marbuta na may dalawang tuldok. Ta'ul marbuta yung ta' na bilog. Ginawa siyang muannas dahil sa mubalaga. Mubalaga, pagmamalabis. Kumbaga, pagbibigay diin ayon sa nakagawian ng mga Arabo. Diba? Doon sa aya, ulaika humul kafaratul fajara, sila ang mga kafara at fajara. Sila yung mga matindi sa kawalang pananampalataya at matindi sa pagsuway. At yung daiya, di ba tinatawag na daiya, yung mga ngaral ng Islam, kaya yung merong ta'ot ta'nif, o yung ta' ng na ganun nga yung pambabae, para patunayan o kumbaga bigyang diin na yung ginagawa nila ay pag-aanyaya nga talaga tungo kay Allah. Yung nga mubalaga. Mubalaga. Wasumiyat bidalika lima yakumu fiha minal umuril idam allati bayyanatha an-nusus. At tinawag ito Yawmal Qiyamah dahil sa mga matitinding mga bagay na mangyayari sa araw na yaon ayon sa nababanggit sa mga batayan. Wa min dalika qiyamun nasi li rabbil alamin. At kabilang sa mga matitinding bagay na mangyayari dito ang pagtayo ng mga tao sa harap ng Panginoon ng mga nilikha. Doon sa Yawmul Qiyamah, literal na nakatayo ang mga tao. Literal na nakatayo ang mga tao. Siyempre mula sa iba't iba pang mga hadith. Kabilang doon yung yung hadith na iniwalat ni Aisha radhiyallahu anha na nakatayo ang mga tao na naghihintay ng araw ng paghuhukom na sila'y nakahubad at nakayapak at yung mga lalaki hindi sila tuli. Yung na tinanong ito ni Aisha kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagtanong si Aisha, hindi ba sila magtitinginan sa araw na yun? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyado nang nakakatakot ang araw na yun para magtinginan pa sila. Hindi mo na may isip yun. Kahit sino pang sexy yung katabi mo, ano pa man, hindi nga natin alam kung ganun din ba ang magiging itsura ng tao, kung kaaya-aya ba ang magiging itsura niya sa araw ng paghuhukom, maaring hindi na rin. Kasi doon pala magkakaroon na yun ng epekto ang antas ng tao sa kanyang pananampalataya o walang pananampalataya. Hindi mo na rin titingnan. Kahit yung tao na yun maganda sa mundo, maaaring pangit na rin siya sa araw ng paghuhukom. Hindi mo na siya talaga titingnan. Ngayon nga, yung araw ng paghuhukom ang una na pinakakilalang pangalan ng araw ng paghuhukom. Pangalawa, al-yawmul akhir. Yawmul akhir, al-yawmul akhir, kumbaga huling araw. Huling araw. At ito ay nababanggit doon sa iba't ibang mga aya, kabilang dito yung sinabi ni Allah Suratul Baqarah, verse 177, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ang kabanalan ay matatagpuan o taglay ng siyang nananampalataya kay Allah at sa huling araw, sa mga anghel, sa mga aklat, o sa aklat lang, singular lang itong kitab, sa aklat, at tinutukoy yung Quran, at ang mga propeta. So nabanggit dito ang ilan sa mga arkanul iman.
So, tinawag dito ang Yawmul Qiyamah bilang Yawmul Akhir, huling araw. Siyempre sa Quran, lahat ito, isa lang yung tinutukoy. Kaya pwede mangyari na na magiging interchangeable yung tawag mo. Bagaman Yawmul Akhir ang binanggit dito, pero binasa mo siya bilang araw ng paghuhukom, walang problema. Walang problema. Pero pinakamainam, kung itatranslate mo siya sa ganung translation na malapit sa literal na kahulugan nung tawag sa araw ng paghuhukom. Kasi meron din namang konteksto dito kung bakit tinawag ni Allah ang araw ng paghuhukom bilang huling araw. Kasi wala nang araw pagkatapos nito. Pero syempre depende rin. Diba, kausap mo kuffar, di ba? Tapos ang nabasa mong aya, Yawmul Akhir ang binabanggit, hindi Yawmul Qiyamah. So mainam, gamitin mo na lang araw ng paghuhukom bilang translation. Kasi mas naiintindihan nila yun . Yun ang mas naiintindihan ng mga Kristiyano, lalo na sa Pilipinas, na tawag sa araw ng paghuhukom. Araw ng paghuhukom. Na yun nga, kung halimbawa gagamitin natin, itatawag natin sa araw ng paghuhukom, huling araw, o baka malilito pa sila, anong huling araw ang sinasabi nito? Bawa, bubuhayin tayong muli ni Allah sa huling araw. O di ba hindi nila masyado maintindihan. Pero kapag sinabi mo, araw ng paghuhukom, yun, maintindihan talaga nila. So depende. Depende sa paggagamitan, inshallah. Kung ano ang gagawin mong translation o gagamitin mong translation sa mga pangalan ng Yawmul Qiyamah o ng Yawmul Akhir, inshallah. Sumunod na banggit, Suratul Baqarah muli, verse 232. Dalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. At yaon nga ang pinangangaral sa inyo sa pamagitan nito. Para sa sino man sa inyo na nananampalataya kay Allah at sa huling araw. Sa nabanggitin dito, Yawmul Akhir. At pagkatapos, sumunod na nabanggit, Surah At-Taubah, chapter 9, verse 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ang natatanging marapat na magtataguyod ng mga masjid ay yaon lamang mga nanampalataya kay Allah at sa huling araw. Sila lang ang maaari na magpapanatili o mamamahala sa mga masjid. Hindi munafik, hindi kafir, hindi fasik, o ano pa man, mananampalataya lang ang pwedeng mamamahala sa masjid, inshallah. Pero syempre, itong Yawmul Akhir na ito, maaring nababanggit siya sa ibang salita. Lalong-lalo na yaong akhirah, al-akhirah. Al-akhirah sa kahulugan ng kabilang buhay. Yun nga, so yung kabilang buhay, isa rin ito sa mga salita na maaring maintindihan ng mga kuffar, lalo na Kristiyano. Halimbawa, nagdadakwa ka, sasabi mo, kabilang buhay, araw ng paghuhukom, pero yung huling araw, maaring hindi nila maintindihan ang konteksto nito. Hindi nga, wahyanan yusamihi bil akhirah o ad-darul akhirah. So pare-pareho yung konteksto ito, kaya pinagsama-sama sila. So yung Yawmul Akhir, Akhirat, Darul Akhirah, pare-pareho ng kahulugan. So maaring doon sa listahan ng ibang scholar na 50, so maaaring iwahiwalay nilang tinukoy ito, pero magkakasama na itong tinukoy dito ni Sheikh Omar Al-Ashkar. Yawmul Akhir, huling araw, Akhirah, kabilang buhay, Darul Akhir, tahanan sa kabilang buhay o kung saan mananatili ang tao sa kabilang buhay. So may iba't ibang mga aya na nababanggit ang dalawang ito. Suratul Baqarah, verse 130, Walaqad istafayna fid dunya Walaqad istafaynahu fid dunya, hinirang namin siya dito sa mundo, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Pero siya sa kabilang buhay ay tunay na kabilang sa mga matutuwid. Sino ba itong binanggit dito? Pinuputol kasi ay walang tarda al-kalyum. Ah, 130.
Si Ibrahim alayhis salam. Wa may yargabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu. Walang sino man ang tumatalikod sa relihiyon ni Ibrahim alayhis salam liban na lamang sa tao na ginawa niyang tanga ang kanyang sarili. Walaqad istafaynahu fid dunya, hinirang namin siya dito sa mundo, wa innahu fil akhirati laminas salihin. At siya sa kabilang buhay ay kabilang sa mga matutuwid, insyaallah. Sumunod na aya, Suratul Nisa, verse 74. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ pala. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. Sa mga mananampalataya daw, marapat na makibaka sa landas ni Allah yaong mga ibinenta na nila. Binenta nila ang buhay dito sa mundo at ang kapalit ay akhirah. Kumbaga binili nila yung akhirah at ang binenta nila, ang pinambayad nila ang buhay dito sa mundo. Kumbaga pinagpalit nila ang buhay dito sa mundo sa akhirah sa pamagitan ng jihad. At syempre tinutukoy lang dito yung mga mananampalataya. So, tinukoy din dito yung akhirah. Binili nila ang akhirah sa pamagitan ng dunya. At tapos Surah 28, chapter 28, Suratul Qasas, verse 83. Tilka ad-darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada. Uluwan pala fil ardi. Tilka ad-darul akhirah, yaon ang tahanan sa kabilang buhay. Naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. At dudulutin namin na ito ay makamit ng mga mananampalataya na hindi naghahangad ng pangingibabaw sa lupa o kawalang katarungan sa lupa o kasiraan. Kumbaga, ang kabilang buhay para sa mga matitino, para sa mga matutuwid, inshallah. Lalong-lalo na yung paraiso. Yung darul akhirah na tinutukoy dito, maaring maunawaan din sa konteksto ng paraiso, inshallah. Kung mananampalataya yung tinutukoy na pinangakuan nito. Tapos doon din, Surah 29, Suratul Ankabut, verse 64. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Tunay na ang tahanan sa kabilang buhay, ang tunay na buhay. Itong tunay na buhay. Kasi ito yung buhay na walang hanggan. So dito sa mundo, sandali lang tayo dito. Para lang tayong dumaan. Dumaan lang tayo dito. Law kano ya'lamun. Kung nalalaman lamang sana nila, ay tunay na nalaman nga nila ng kabilang buhay ang tunay na buhay. Hindi yung buhay dito sa mundo. Kasi sandali lang tayo dito. Wasama dhalikal yawma bil yawmil akhir li'annahu al-yawm alladhi la yawma ba'dahu. At yung tinawag ito ni Allah bilang yawmul akhir, huling araw, dahil wala ng araw pagkatapos nito. Magsisimula ito sa araw ng paghukom, at pagkatapos ito, hindi naman lulubog ang araw at sa kinabukasan sisikat pa ang araw, wala na. Ang pagtatapos ng araw ng paghukom, yun na, pagpasok ng tao sa paraiso o sa impyerno. Pangatlong pangalan, as-sa'a. As-sa'a, literal na kahulugan nito yung oras, ang oras. Sinabi ni Allah sa chapter 15, Surah Al-Hijr, verse 85, wa inna as-sa'ata la'atiyah. Tunay na ang oras ay siguradong parating. Fasfahis safha al-jamil. Kaya ikaw ay kumbaga magpaumanhin ng pinakamainam na pagpapaumanhin sa mga tao. So ito yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magpaumanhin ka ng pinakamainam na pagpapaumanhin. Tunay na ang sa'a ay darating ng walang pagdududa rito. La'atiyatun, ibig sabihin siguradong darating o walang duda na ito nga ay darating. Sumunod na aya, Suratul Hajj, Suratul Taha pala. Suratul Taha verse 15, chapter 20 verse 15, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Tunay na ang oras
ay parating at halos ilihim ko ito. Tinutukoy dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, halos ilihim niya ito. Di ba lihim naman talaga ang kailan ng araw ng paghuhukom, di ba? Ang tinutukoy niya dito na ililihim niya na hindi malalaman ng tao ang tungkol dito. Pero nga, nalaman ng taong tungkol dito dahil sa mensahe ng mga propeta. Bahagi pa nga ito ng Arkanul Iman. Yun yung tinutukoy niya rito. So nananatiling lihim kung kailan ito darating, pero hindi naging lihim, hindi naging lingid sa mga tao, lalo na merong araw ng paghuhukom. Na totoong merong araw ng paghuhukom. At yun nga, dinulot ni Allah na magiging pagsubok sa mga tao na malaman nilang araw ng paghuhukom. Gayun din yung panghuling aya na nababanggit tungkol sa as-sa'a, sa Suratul Hajj, verse 1, chapter 22, verse 1, Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum, o mga tao, o sangkatauhan, katakutan ninyong inyong Panginoon, inna zalzalatis saati, syai'un adhim. Tunay na ang lindol, ang pagyanig, pagdating ng oras ay isang bagay na matindi. So lahat dito nabanggit ang salitang sa'a na tumutukoy sa araw ng paghuhukom. Sinabi ni Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wasa'atu kalimatun yu'abbiru biha fil arabiyati an juz'in minaz zamani gayra mahdudin. So yung sa'a, ayon sa Arabic, o pagkakaunawa dito ng mga Arabo, ito ang tawag nila sa anumang bahagi ng panahon na hindi tukoy. Na hindi tukoy. Ibig sabihin, maaaring mangyayari kahit kailan. Ang araw ng paghuhukom ay maaaring mangyari kahit kailan. At gayon din, maaaring hindi natin alam gaano katagal ito magtatagal. Kaya tawag nila sa'a. Kaya tawag dito ay sa'a. Ngayon nga, fil urfi ala juz'in min 24 juz'a min yawmin wa layla. So dito sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na sa makabagong panahon, sa sa'a, ang nalalaman natin yung oras, ito yung pagkakahati sa isang buong maghapon at magdamag sa 24 na bahagi. So isang bahagi nun, pag hinati-hati sa 24, yun ang sa'a. Yun ang sa'a. Na ito yung batayan ng oras. Alladayni huma aslul azmina. Na dito nga yung dalawang bagay na ito, kumbaga yung oras na tinutukoy na merong 24 hours sa isang maghapon at pagdamag, at yung bahagi ng oras na tawag ng mga Arabo sa sa'a. So lahat ng ito, ang parehong itong dalawa na ito ay kumbaga batayan o unit ng oras. Unit ng oras. Eh siyempre, wa hakikatul itlaqu fiha anna sa'ata bil alifi wal lam ibaratun fil haqiqati anil waqti alladhi anta fihi. Eh siyempre, ang as-sa'a na ito na siyang tawag sa araw ng paghuhukom, nalalaman natin na kapag ang sa'a, merong alif lam, ang tinutukoy dito ay ang kasalukuyang oras. Lalong-lalo na kung ito'y binabasa na merong fatha sa dulo nito, as-sa'ata. Ngayong oras na ito. Al-yawma, ngayong araw na ito. Di ba? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hindi yun al-yawmu. Al-yawma ito. Kasi tinutukoy doon, ngayong araw. Doon sa aya na yun, yung araw ng Arafah. Tapos dito nga, kung as-sa'ata, ang tinutukoy yung ngayong oras na ito mismo. Ngayon, muli doon sa konteksto ng araw ng paghuhukom. Yan nga, kung yung as-sa'ata wa huwa al-musamma bil-an, ang tinutukoy ang sa'ata, ang tinutukoy ang panahon mismo ngayon, wa sumiyat bihil qiyamatu imma li karbihi. So tinatawag din ng Yawmul Qiyamah bilang as-sa'a dahil sa pagiging malapit nito. Kasi kapag sinabing isang oras na lang natitira, sandali na lang yun eh. Sandali na lang yun. Bawa, di ba? Anong oras tayo kakain? Isang oras na lang. Sandali na lang isang oras, inshallah. So ganun din ang konteksto kung bakit tinawag siyang as-sa'a, dahil malapit na ito.
So hindi natin ito alam kailan darating, hindi natin alam gaano kahaba ito, gaano katagal, hindi natin alam, maaring malapit na ito talaga. Fa in kana atin karibun. Na yun nga, ang anumang bagay na tiyak na darating ay ituring na natin, marapit lamang na ituring natin na malapit na. Anumang bagay ang tiyak na darating ay marapat na ituring natin na malapit na. Kamatayan, halimbawa. So inisip natin, bata pa tayo, di ba? Inisip natin, malusog pa tayo. Inisip natin, hindi naman tayo lumalabas. Kaya imposibleng madidisgrasya tayo. Pero tiyak na darating ang kamatayan. Kaya ibig sabihin, kumbaga, marapat na ituring natin yun na tiyak. Kasi, kumbaga, tiyak na darating yun. At marapat na ituring natin na malapit kasi tiyak na siya ay darating. Walang saysay. Magtagal man ang pagdating nito. Dumating man ito mamaya, dumating man ito bukas, dumating man ito pagkatapos ng 1,000 taon, yung ating mga kamatayan, mamamatay pa rin tayo. So pareho lang, walang pinagkaiba, may tuturing pa rin siya na malapit. Fa in kana atin karibun, yun nga, ang anumang bagay na tiyak na parating ay dapat ituring ng malapit. Wa imma an takuna summiyat biha tanbihan ala ma fiha min al-kainatil udham allati tashuru al-julud. Yung nga, maaring tinawag din nga ito na as-saa dahil ito ay nagpapabatid ng mga matitinding mga bagay na kumbaga nagpapanginig sa ating mga balat. Wa inna ma summiyat bisaati li'annaha ta'ti bagtatan fi sa'atin. At tinawag din itong saa dahil maaring darating ito ng biglaan anumang oras. Anumang oras. So, kaya ito tinawag na saa. Kumbaga, ano yung ito eh? Kumbaga, darating siya ng hindi natin nalalaman kung kailan. Bigla-bigla lang. Bigla-bigla lang. So, anumang oras ay maaring darating ang araw na ito ng pagkabuhay muli na marapat nga natin paghandaan inshallah. Pang-apat, panghuli ngayong gabi inshallah, Yawmul Ba'ath. Yung Ba'ath, ang pinagkaiba niya sa kiyama pagtayo, di ba? Yung Ba'ath, ito na yung, kumbaga, mas direktang translation ng pagkabuhay muli. Kasi yung kiyama, pagtayo. Ba'ath, ito yung pagkabuhay muli. Tao namatay, tapos binuhay muli, ang tawag doon ay Ba'ath. Ang tawag doon ay Ba'ath. So merong aya, Suratul Hajj, chapter 22, verse 5, sinabi ni Allah, Ya ayuhan nasu, in kuntum fi raybim minal ba'thi, fa inna khalaqnakum min turabin. O sangkatauhan, kung kayo ay nagdududa sa pagkabuhay muli, tunay na nilikha namin kayo mula sa putik. Kung nagdududa kayo na kaya kayong buhayin muli ni Allah, alalahanin ninyo, nilikha kayo ni Allah sa bagay na walang buhay. Ang ibig sabihin dito ni Allah, kung hindi nahirapan si Allah na likhain kayo mula sa walang buhay, putik, magiging mas madali kay Allah na buhayin kayong muli. Naintindihan nyo? Mas madali kay Allah na buhayin muli ang tao kaysa sa likhain siya mula sa bagay na walang buhay. Kumbaga, mas madali na magagawa yun ni Allah. Kaya hindi kayo dapat na nagdududa. At ganyan din sa Suratul Rum, chapter 30, verse 56, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِئْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ. So yung mga tao raw na binigyan ni Allah ng kaalaman at pananampalataya, sasabihin nila dun sa mga tao na nagtatanong tungkol sa araw ng paghukom, tunay na kayo ay nanatili ayon sa pagtatakda ni Allah, yung kitabullah na tinutukoy dito ayon sa pagtatakda ni Allah hanggang sa araw ng paghukom. At ito na nga ang araw ng paghukom. O ito na ang araw ng pagkabuhay muli. Ulitin natin ha. Tunay na kayo ay nanatili sa mundo ayon sa pagtatakda ni Allah hanggang sa araw ng pagkabuhay muli. At ito na ang araw ng pagkabuhay muli. Kumbaga, nagtatanungan sila. At ang mga tao nga, kumbaga sa konteksto ng kapag nababanggit sa Quran yung pagtatanungan nila, nagtatanungan sila
Una, hindi nila alam kung ano nangyayari. At pangalawa, nagtatanungan sila kasi hindi nila matanggap ang nangyayari. Yun yung halimbawa doon sa Amma yatasaalun anin naba'il azim doon sa suratul Naba. Ganun yun nagtatanungan ng mga tao kasi hindi nila alam yung nangyayari. Tapos parang ano kasi minsan yung mga tao, coping mechanism nila yun Kapag meron silang kinatatakutan, pinag-uusapan nila. O psychologist, coping mechanism. So, pinag-uusapan nila hindi dahil sa naniniwala sila, pinag-uusapan nila dahil gusto nila pasinungalingan. Kumbaga kaya sila nagtatanungan. Wala na. Ito na yung araw na pinagtatanong ninyo. Dumating ng araw ng pagkabuhay muli. So ngayon, sa sinabi ni Ibn Mandur, rahimahullah, al-ba'tu al-ihya'u minallahi ta'ala lil mauta. Ang ba'at na tinutukoy ang pagbuhay muli ni Allah sa patay. Ibig sabihin, dati silang may buhay. At bibigyan muli sila ni Allah ng buhay. Wa ba'tul mauta nashruhum liyawmil ba'ath. At ang pagbibigay sa kanila muli ng buhay sa mga patay, pagbibigay ni Allah ng buhay muli sa mga patay, ito ay upang buhayin sila para sa araw na ito ng araw ng paghuhukom. Alhamdulillah. So ito yung ilan yung natalakay natin, 4 na mga pangalan ng araw ng paghuhukom. So meron pang natitira na marami pa inshallah, tutuloy natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.